sayo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sayo, Panginoong Jesucristo. Purihin ang Poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naok, naging tao sa pagsakop sa sala ng sansinukob. Nagpupuri kami sayo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin na kapwa nating mga deboto na nakikisa sa atin sa iba't ibang online at platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo. Aminin natin sa hindi, kapag tayo po ay nanonood o may sinusubaybayan na mga paborito nating mga palabas, teleserye o series, napakalaking ambag ng mga effects, sound effects, no, yung mga lights, mga kulog, usok, no, lahat ng yan, mga kidlat, ilaw na malakas, no? Lahat ng ito dumadagdag sa pagka-interesante ng ating sinusubaybayan. Kung isipin natin, at sabi nga kung sa ating imagine, no, ay ilalagay natin yung storya ngayong araw na ito, yung pagdalaw at pagbabalita ng Anghel Gabriel kay Maria, pwede nating isipin na may mga ganong effects, ano? Isipin ninyo, galing sa itaas si Anghel Gabriel, may malakas na ilaw, dagungdong, may usok, no? At ang ating mahal na ina, no, ay talagang kuhang-kuha mo ang
expression ng muka. Pero, ganun nga ba talaga yung nangyari? Hindi ba ito isang karaniwang pangyayari, no, na bumigla sa ating mahal na ina sa kanyang pang-araw-araw na buhay? No? Minsan masyado tayong natatali sa mga special effects na nakakalimutan natin yung pinakamahalagang bagay sa isang tagpo. At ngayong araw na ito, ano nga bang mahalaga doon sa tagpo ng Annunciation? Ano? Dapat matingkad pa rin na makita natin sa kabila ng mga nai-imagine natin na maaring mangyari ay yung kagalakan at importansya ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, no? The incarnation, pagkakatawang tao ng salita ng Diyos. At yun yung pinakasimula kung saan ang ating Panginoon ay parang isang lalaking sumusuyo sa kanyang nililigawan. Ang ating Panginoon ay dumating sa pamamagitan ng pamamalita ng anghel. At ang ating mahal na ina, no, ay kumakatawan sa ating lahat para ipaalala sa atin na tayo din, no, ay dinalaw ng ating Panginoon, sinusuyo at pinapaalala sa atin, no, yung kanyang katapatan sa kanyang pagliligtas. Isang dalaga, batang-bata, merong pagdalaw mula sa anghel, may mabuting balitang dala, no? At sa mabuting balitang dalang ito, tinanggap ng ating mahal na ina. No? Nagsabi siya ng kanyang oo, matamis na oo. Di ba? No? Ang focus natin dito ay yung naging reaksyon ng ating mahal na ina. Una, may takot. Paano mong sasabihin, wag akong matakot? No? Sabi mo rin, ang sinabi sa anghel, paano hindi ako matatakot? Ang bata-bata ko pa. At magbubuntis ako, tapos wala pa akong, hindi pa kami tapos ikasal ng aking mapapangasawa. Hindi ba alam, papatayin nila ako dito? Siyempre, naroon yung takot ng ating mahal na ina. Papaanong mangyayari itong sinasabi niya? Pero, pinanatag siya ng mga salita ng anghel. No? Sumasa iyo ang Panginoon. The Lord is with you. No? At pangatlo, yung matamis na oo ng ating mahal na ina. Ang ating mahal na ina, ang ating modelo ng pagtanggap, pagpapaubaya, at pagtugon ng buong puso at buong kababaang loob sa salita ng Diyos na palagi na dumadalaw sa atin. Palaging nag-iimbita, nag-aanyaya sa atin sa kabanalan at sa kabutihan ng buhay. Huwag nating hayaan yung mga takot at pagdududa na sumira ng ating pagtugon, kagaya ng ating mahal na ina. Kagaya ng ating mahal na ina, kailangan nating mag-focus hindi sa mga sarili natin, sa mga kahinaan natin, sa mga pagtatanong at sa pagdududa natin, kung hindi sa Diyos na patuloy na tumatawag at nag-aanyaya. Papaano nga kayang sa saglit na pagkakataon ay napanatag ang ating mahal na ina? Ang mga salita ng anghel, the Lord is with you. Sumasa iyo ang Panginoon. Yun ang nagpapanatag sa atin, mahal na ina. At yun din ang mga salita na sinasabi niya sa atin ngayon. Sa tuwing tayo ay nakikisa sa banal na misa, paulit-ulit nating sinasabing, the Lord is with you at sumain nyo rin. Sumain nyo ang Panginoon. No? Gayun din naman, madalas natin kasing nakakalimutan na sumasa atin ng Diyos. Kaya sa bawat ginagawa natin, pakiramdam natin, dahil lang sa kakayanan natin, o dahil magaling ako, kaya binigay sa akin ito. Kaya minsan dumarating tayo sa punto ng kapaguran. Kasi hindi natin ina-acknowledge o hindi natin kinikilala na ang mga ito ay ginagagawa natin dahil sa biyaya at grasya ng Diyos sa atin. Ganun-ganun sa ating mahal na ina. Kinilala niya ang presensya at tulong ng Diyos, kaya napangyari ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya ikaw, kung naiisip mo, no, ng lahat ng nangyayari sa buhay mo, lalo na ang mga kabutihan, ay dahil magaling ka o dahil na nararapat ito sa iyo, mag-isip-isip ka. No? 2 isip, 3 isip ang gawin mo, sapagkat ang lahat ng meron tayo, no, lahat ng kakayanan natin,
lahat ng mga kahusayan natin sa buhay ay hindi ganang sa atin lamang, sapagkat tayo ay biniyayaan ng Diyos at dapat natin itong kilalanin kagaya ng ating mahal na ina. Anuman ang ginagawa mo, bilang magulang, bilang empleyado, bilang guro, o anumang propesyon ang ginagawa mo, ito ay hindi mo lamang sariling gawain. Gawain ito ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya doon dadalhin tayo sa isang puso na patuloy na kumikilala sa presensya ng Diyos at nagpapasalamat sa Kanyang kabutihan. Patuloy din tayong sasagot kagaya ng ating mahal na ina ng oo sa panawagan ng Diyos sa buhay kabanalan. Yung matamis na oo ng ating mahal na ina, nawa ay maging oo din natin sa palagiang pag-anyaya sa atin ng Diyos nang mas lumalim pa ang ating pananampalataya. Ako ay alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.